Patuloy na malawakang ulan sa halos buong bahagi ng Northern Luzon kasama na ang Metro Manila. Magpapatuloy pa rin ngayong araw ng Lunes, bunsod pa rin ng pag-iral ng ating enhanced habagat. At kasabay ng pagmumuo ng surface trough sa silangang bahagi ng Luzon ay magpapatuloy pa rin ang malawakang ulan maging sa silangang bahagi naman ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Pinag-iingat sa malawakang pa ring pagbaha kabilang na sa Metro Manila. Nalalabi ng bahagi ng Visayas at Mindanao, patuloy pa rin makakaranas ng mga kalat-kalat din ng mga isolated rains at moderate to heavy rain showers lalo na sa Eastern Visayas, West Portions Visayas at sa silangang bahagi ng Mindanao. Dalawang bagong low pressure area binabantayan sa silangang bahagi ng bansa. Pero posibleng si 97W ay may mataas na confidence na ito ay magiging isang aktibong LPA within 2 to 3 days. At sa latest ENSO-Plume forecast natin, ngayong month of July, tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, July 21, 2025. Ang oras sa ating boss may maga ay 10:25 na ng umaga. Patuloy na malawakang ulan ang umiiral pa rin dito sa buong bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila at gaya ng ating inaasahan nga po this week ay magiging maulan talaga at tuloy-tuloy na bugso ng habagat ang magdudulot po ng malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila at maging sa katimugang bahagi na ng bansa. Well, dahil nga po sa nagkaroon nga po ng combination na naman ang ating weather system pattern, bukod sa napa-enhance ni dating bagyong Krising yung daloy ng ating habagat, nagbunsod pa ito ng monsoon trough o yung end ng trough ni Krising na nagbunsod ng separate cluster dito sa silangang bahagi ng Northern Luzon na nagpababa ng atmospheric pressure at nagkaroon ng potential pa na maging isang low pressure area. So tinitingnan pa rin natin yung posibilidad dahil tuloy-tuloy pa rin ang mga localized thunderstorms base sa ating lightning detection system. Aktibo ang mga lightning strikes natin ngayon dito sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Yan, makikita natin sa ating kasalukuyang real-time lightning strikes as of 10:26 AM. Antayin natin mag-update pa kung madadagdagan pa yung within 2-hour period. Nasa outer total of 142 lightning strikes at inner of 126 which is malapit dito sa kalupaan ng bansa. So makikita natin sa pattern ay malawakan po ang mga pagkulog at pagkilat sa silangang bahagi ng Luzon. Meron na rin silang bahagi malapit sa Metro Manila sa may bandang Angeles or bandang Bataan at dito sa may bandang kaluran ng Mindoro. Makikita po ang napakalawak nito ng cluster ng trough na nagkaroon at nagdulot ng malawakang pag-ulan ngayon sa buong bahagi ng Luzon hanggang Southern Luzon at kasabay pa ng habagat rainfall na umiiral ngayon kabilang na dito sa Metro Manila. Again, pinag-iingat po ang mga kababayan natin sa mga tuloy-tuloy pa rin mga pagbaha ngayong araw mga folks at hindi nga natin ginagarantiya pa na kung kailan titigil ang ganito katinding habagat hanggat mayroong umiiral na southwest monsoon po at yung developing weather systems nga po which is this week ay mas iiral pa kasabay pa ng may mga sumasabay pang mga low pressure area dito sa silangang bahagi po ng bansa. So ingat po ha sa mga kababayan natin dahil tuloy-tuloy po yan this week. So base naman sa ating Doppler radar ay makita po na hanggang heavy rain more than 10 to 20 mm ang precipitate rate ang nakikitaan natin sa Doppler radar at makikita natin ang kilos niya nanggagaling sa timog kanluran pa rin. Ibig sabihin pa rin ay patuloy pa rin ang pag-iral ng ating habagat sa Luzon at inaasahan pa rin ang tuloy-tuloy na malawakang pag-ulan po ha. Ayan, at mabilis na naman ang pagtaas ng total rainfall namin sa Caloocan. Ayan o, malawakan hanggang Southern Luzon na po yan na iiralin tayo ng heavy rain showers
na magiging intermittent ang pag-ulan mula pa kahapon. Yan. So, makita-kita naman po. At sa ating current conditions ngayon, well, as usual, napaka-maulan natin, napaka-gloomy at very overcast and very gloomy po tayo ngayon. At makikita natin ay nasa halos torrential rain rate ang bilis ng buhos ng ulan sa amin sa Caloocan at 88.2 mm rain rate. Ngayon, maabot pa ng 88.2 mm. So, halos torrential rain ang katumbas ng bilis ng rain velocity. Magkaiba po yung rain velocity sa total rainfall na ito makikita nyo. Ito yung total rainfall na collected ng aking weather station. Tumataas pa yan, 43.5 mm at madadagdagan pa ng madadagdagan yan maghapon. Kasabay pa ng mahangin, so ingat po sa mga kababayan natin lalo na dito sa Metro Manila. At kahapon nung nag-post po tayo ay mukhang walang masyadong nag-declare hanggang kagabi ng walang pasok sa Metro Manila. So malamang late na naman mag-declare ng walang pasok ang ibang mga local government units. Kaya nga po sinabi ko na po nung isang araw pa na kailangan ay pag-aralan na po nila nung weekend nung nag-report po tayo na sa darating na Lunes kung magsususpend po sila ng klase. So mukhang hindi na naman na-coordinate yung ating mga local government units kay Pag-asa. So expected ninyo kung may mga pasok sa inyo ngayon ay malamang expected bigla na lamang magsususpend sila para sa mga panghapon siguro. So sa mga panghapon siguro baka magsuspend sila ng klase. Well, siyempre medyo nakakasama ng loob yan sa mga iba nating mga estudyante na uuwi na basa na naman, na parang basang sisiw na naman. So ingat naman po mga folks ha. Dahil expected po ang tuloy-tuloy na mga ganitong buhos ng ulan na bumibigla na malakas ang buhos. Sa lawas sa picture na ito lang aking weather station, kaninang madaling araw, eksakto 12 o'clock ng madaling araw, ay pumalo sa 24.8 degrees Celsius ang lowest temperature namin kahapon. At kahapon naman ay pinaka-highest na namin 30.8 degrees Celsius kahapon ito ng umaga at 11:36 AM. So wala tayong magiging komento pa rin sa heat index. Bagamat kahapon, umabot pa rin sa 41.3 degrees Celsius ang naging heat index namin kahapon. So, bahagya pa rin tumataas yung aming heat index despite na medyo comfortable ang aming temperatura sa Caloocan. Well, naglalaro din siguro yung temperature kahapon. Medyo tumataas-taas din siguro. Maabot din ng 30 o 31 siguro. So, kaya medyo tumataas pa rin yung heat index. Well, sa iba't ibang bahagi naman kung titingnan natin, yan, wala pa kaming latest sa heat index ngayon. Tingnan natin yung pag-load ng ating heat index. Wala po kaming inaasahan na mataas na heat index ngayon. Ayun, oh. So, wala. Mababa lang ang heat index expected. Pinakamataas na hanggang 34 degrees Celsius. So, mababa lamang ito. At sa iba't ibang bahagi naman ang titingnan lamang siguro natin dito is ang parte ng Mindanao. Tingnan natin kung mataas ang heat index sa kanila. Yes, bahagyang tumaas po sa Davao City at 38 degrees Celsius. Papalo pa yun hanggang 40 degrees Celsius. Dahil sa inyo hindi masyado tutok ang buhos ng ulan dala ng habagat. Pero may mga isolated rain showers pa rin kayo. So, medyo tumataas ng konti. 40 degrees Celsius ang inyong heat index sa Davao City. So, medyo magiging mataas ng konti ang inyong heat index dyan. So, medyo magkakaroon kayo ng konting hot gloomy, hot humid. Yan. Sa Zamboanga Peninsula, mababa rin naman. Hindi naman po mamalo ng 40 degrees Celsius pero highest up 39 degrees Celsius. So, medyo tumataas ang kanilang heat index sa katimugan ng Mindanao. Yan. And the rest, sa Cebu, double check din natin kung mataas pa rin ang kanilang heat index despite na maulan. Yes, mataas po. 41 degrees Celsius ang expected forecast sa inyo. Yan. Pinakamataas na raw yan ngayong araw. So, medyo mataas sa inyo at extreme caution. So, despite na medyo gloomy kayo, medyo mataas pa rin ang inyong magiging heat index dyan, kahit papano. Medyo kaya naman sa 40 to 41 degrees Celsius, so okay pa rin. Pero mula sa buong bahagi ng South Luzon hanggang hilagang bahagi ng Luzon, double check natin sa may Banatong Gagaraw kasi pinakamainit sa kanila. Wala, mababa rin ang naging heat index ngayon. Yan. Pero base dito, mukhang papalo pa hanggang 45 degrees Celsius sa Tugigaraw, starting 1 o'clock hanggang 2 o'clock. So mukhang mataas pa rin. Ibig sabihin ay
bagamat may mga pag-ulan pong umiiral dyan, medyo mataas pa rin ang inyong heat index dahil kasi malaking advantage yung harang ng Sierra Madre, yung mga bulubundukin dyan sa Sierra Madre. So yan ang medyo naging advantage ninyo sa loob sa Tuguegarao, kaya medyo mataas pa rin ang hot humid sa inyo. Sa Santiago, double check natin kung mataas din ba. Medyo mataas din, 39 degrees Celsius at papalo pa ng hanggang 48 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So mukhang maging matindi ang inyong heat index sa inyo dyan sa bandang Cagayan Valley pa rin, despite na maulan dito sa may bandang silangan ng Nodo Luzon. Malamang nga po dahil yung parte dito ang inuulan, pero sa loob, pagitan ng Sierra Madre, yung mga bundok dyan, ang tataas ng bundok dyan, medyo mas hot humid siguro dito. Hindi masyado nakaka-penetrate yung tubig ulan siguro, kaya medyo hot humid sa kanila. Pero pagdating doon sa may bandang kanluran, wala, mababa rin ang inyong heat index. Ayan, oh. So wala pong magiging problema at walang masyado tayong magiging komento dahil patuloy pa rin tayong uulanin sa kanluran nga po ng Luzon. Samantala, kung itatabi naman natin sa PX Extreme, in past 24 hours, nangunguna ang Butuan sa may pinaka-highest air temperature na nasa 34.8 degrees Celsius. So mapapansin natin, bandang Mindanao po ang nangunguna sa may highest air temperature. Sa lowest temperature sa Baguio City ay almost stationary at 17.6 degrees Celsius. So wala pa rin halos pinagbago. Pagdating sa inulan, ang Basco Batanes radar site ay nasa 125 mm ang total rainfall. Kahapon, nakapagtala kami ng total rainfall sa Caloocan, 45.9 mm. So, medyo balabalansi lamang yung taas ng aming total rainfall. Kung titingnan natin dito sa pinaka-complete list, mula sa Basco Batanes, 125 mm. Pumapangalawang Itbayat, dyan din sa may bandang Batanes, 84.8 mm. Kasunod ang Baguio City na may 61 mm. So, pang-apat ang Dagupan. Malamang kami sa Caloocan na ang kasunod. 47 mm kasi sa Dagupan at kami sa Caloocan ay nasa total kahapon ng, kung babalikan natin, ay 45.9 mm ang total rainfall. So pumapanglima kami sa bandang Dagupan ng ulanin pa kahapon. Ngayon ay inuulan kami ngayon ng total of 58.2 mm at tumataas pa rin at nadadagdagan. So sa whole 7 days, nakaka-total of 317.1 mm total rainfall na kami. So ang whole month of July, nakatotal na kami na 685.5 mm na total rainfall. So medyo below average pa rin siya sa different average na 285 mm na lamang. So ang July average namin supposedly ay 912 mm. Tingnan natin kung mauungusan po yan, yung total rainfall na yan na July average. Na kasalukuyan ay tumataas pa rin ng tumataas ang July total rainfall namin dahil kasalukuyan nga pong tuloy na tuloy ang ulan ngayon dito sa Metro Manila. Sa outside humidity, well, wala tayong problema. Outside natin is maximum humidity 98% to 100% at wala itong pinagbago since last hour. Alanganin na mababang atmospheric pressure natin 1006 hectopascals and steady ito since last hour. So medyo mataas na siya at thunderstormy ang inaasahan. Di kagaya kahapon, maabot pa rin ng mas mababa sa 1002 hectopascals. Ngayon medyo mataas na. Ibig sabihin wala nang presensya ni dating bagyong Krising. Pero di sa may hilagang silangan ng Nodo Luzon kasi bumababa po yung atmospheric pressure kaya medyo mababa pa rin ang ating atmospheric pressure. Ayun, medyo thunderstormy tayo. High tide, low tide status, nasa maximum high tide tayo. Pero bagamat bumababa na siya, nabawasan na siya ng ilang metro. Yan, to low tide at 3:27 PM mamayang hapon. Ay ingat po sa magiging pag-alon dahil asahan natin ang buong karagatan ng Luzon ay magiging maalon pa rin po bunsod ng habagat at yung trough surface sa silangan naman ng Nodo Luzon, pababa na yan. Yan, i-double check natin gamit ang ating global assessment monitoring kung kasama na rin ba ang Kabisayaan at Mindanao na magiging maalon gamit ang ating tropical cyclone assessment in significant wave height. Ayan, makikita po natin ay matindi pa rin ang alon sa kalurang bahagi ng Luzon.
hanggang Southern Luzon na po yan. So delikado pa rin pumalaot. Sa Silangan, medyo kumalma daw ang alon dito sa Silangan, pero yung bugso po ng hangin dala ng habagat at yung trough system dito sa Dagat Pasipiko ay pag-ingatan pa rin dahil asahan na mabugso pa rin ang hangin dyan. Pero malinaw lamang ang kanluran pa rin ng ating bansa sa Luzon ay matindi pa rin ang alon. Umaabot ng 1.25 to 2.5 at umaabot pa nga ng 4 meters ang alon. So delikado po pumalaot dyan sa may bandang West Philippine Sea at dulong hilaga ng Luzon area. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:36 AM at inasampung lulubog ito mamayang 6:28 PM. At sa ating 17% na lamang ng liwanag ng buwan o waning crescent. Ayan, palubog pa lamang siya ngayon at 56 elevation o 56 degree elevation. So palubog pa lamang yung ating moon. Pero magmo-moonrise yan bukas ng madaling araw, 2:37 AM. At lulubog naman ito kinabukasan na ng hapon at 3:10 PM. At sa ating local weather outlook, para ngayong maulan na Lunes hanggang Martes, ay patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga localized thunderstorms at malawakang ulan hanggang bukas daw, ayan, 100% chance of rain. Well, obviously naman ngayong araw ay araranas pa rin tayo ng malawakang pag-ulan sa Metro Manila. Highest and lowest temperature expected maglalaro 28 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. At ayon naman sa ating local advisory, courtesy sa Data PD Pag-asa, bagamat late na ito, 3 AM pa, pero namataan na nila ang low pressure area. Ito yung tinutukoy nila, ito yung tinutukoy nating C97W, namataan pa, malayo, 1,140 km east of southeastern Luzon. Yan. Malayo pa, which is nandyan nga pa sa may bandang boundary ng PAR. Pero nakapasok na ito ng PAR, nasa loob na siya ng PAR natin, yan. Pero nanatiling invest pa lang o inoobserbahan pa lamang din. So, invest pa lamang siya. Yan. So, magiging maulan ba ang whole week natin na darating? Ay expected po na hanggang this whole week, patuloy-tuloy pa rin tayo makakaranas ng pag-ulan. Lalo at mayroon na naman tayong bagong invest low pressure area na binabantayan. So, maaring magpalakas na naman yan sa ating habagat. Depende sa intensification ng binabantayan nating C97W. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang malawakan pa ring ulan dito sa buong bahagi ng Northern Luzon. Kabilang na ang Metro Manila hanggang Southern Luzon po. Ayan o, yung ulan na dala ng habagat. Malawakan talaga ang pag-ulan na yan. Yan. Tingnan natin sa infrared lightning kung makulog at makidlat pa rin ba. Makikita natin sa pinaka-satellite imagery na cluster na ito ay malawakan at umaabot pa rin sa Metro Manila ang mga pag-ulan po. So, i-reduce natin ng konti para makita natin at makikita natin ang buong bahagi pa rin ng Luzon na magiging maulap, very gloomy at kalat-kalat pa rin ang pag-ulan sa buong bahagi. Mapakaluran man yan o mapasilangan ha. So hindi na natin isa-isahin. Kabilang na ang buong Cordillera Administrative Region, Benguet man yan, Central Luzon, Zambales man yan, Bulacan, Metro Manila man yan, Calabarzon o Bicol Region ay magiging malawakan at kalat-kalat po ang magiging pag-ulan natin. Moderate to almost torrential rain showers ngayon ang iiral dito sa Metro Manila at ilang karatig ng Southern Luzon at Central Luzon. Lalo na sa may bandang Kaluran ha. Ngayon ay nasa 71 mm na po ang aming total rainfall sa Caloocan. So wala pang isang oras, halos magiging 100 mm na kami. Ibig sabihin ay almost torrential rain ang naging buhos ngayon. So, inaasahan din sa buong bahagi ng silangan ng Luzon hanggang Southern Luzon at Eastern Visayas na po yan, dire-diretso hanggang Mindanao, patuloy po tayo makakaranas ng mga malawakang pag-ulan dahil yung heavy rain potential, kung titingnan natin, ay napakalawak po ang heavy rain potential, mapa Luzon man yan, hanggang Eastern Mindanao po yan ha. So, kasama na ang buong Bicol Region. So, expected po ang pagbaha maging sa Eastern Visayas, sa buong Eastern Samar, at sa may bandang Eastern Mindanao naman, especially dito sa may bandang Surigao del Sur, kasama ng Davao Region, sa Davao de Oro, Davao Oriental at Agusan del Sur po o buong Caraga area na posible rin kayong magdudulot ng pagbaha. At expected ang pagguho ng lupa dahil very saturated na po ang kalupaan natin sa Luzon hanggang Southern Luzon, kabilang ng Eastern Visayas. Sa may bandang Kaluran, ayan nga po, kitang-kita, patuloy tayo nakakaramdam ng heavy rain shower potential kabilang na ang buong Metro Manila.
Kabilang na ang Mimaropa sa makakaranas pa rin mga kalat-katapag ulan, lalo na dito sa kanluran ng Mindoro o Occidental Mindoro. At sa may bandang Palawan naman ang very gloomy at maasahan din ng mga kalat-kalat na light to moderate showers, kabilang nasa buong El Nido pababa ng Puerto Princesa at Balabac. Yan. Sa kanluran naman ng west portion sa Visayas ay moderate to heavy rain showers pa rin ang iiral sa kanluran ng Visayas. Sa kanluran ng Antique, yan, Aklan, kasama ng Iloilo, Guimaras, patawid ng Negros Region mula sa Sipalay hanggang din sa may bandang Negros Oriental ng Bayawan hanggang Dumaguete na po yan. So very gloomy rin ang hilagang bahagi kasama na ang Bacolod at Canlaon. Yan, magiging kalat-kalat ng pag-ulan maging sa sentral ng Visayas, kabilang na ang Cebu, Bohol at Siquijor. Yan, mga light to moderate at cluster 7 showers pa rin ang iiral sa inyo dyan sa buong Central Visayas. Maging sa may parte ng Leyte, lalo na dyan sa may bandang Tacloban, pababa na yan ang bandang Abuyong. So, ingat po at magdala pa rin ng payong dyan sa Kabisayaan or sentro ng Visayas. Expected pa rin ng mga clusterized heavy rain showers and localized thunderstorms. Pagsapit naman ng Mindanao, nabanggit na natin ang buong Caraga, kabilang na ang buong eastern portion sa Mindanao. Makakaranas kayo ng mga heavy rain showers dyan, kabilang na sa may bandang Compostela Valley nga po sa Davao de Oro. Magiging gloomy rin ang bahagi ng northern Mindanao hanggang southern part ng Mindanao ng Davao Occidental, at magiging maulap din at asahan din ng kalat-katapag ulan sa ilang bahagi ng General Santos, Sarangani at ilang parte dyan sa may bandang Davao del Sur, especially sakop ng Kidapawan din, North Cotabato, hanggang dito na yan sa may bandang Coronadal. Yan. Bagamat nagmo-moderate sa nalalabi ng Sultan Kudarat, yan, at ilang bahagi ng South Cotabato, asahan pa rin ng mga isolated rain showers at localized thunderstorms sa iiral sa hapon, lalo na sa hapon o sa gabi pa rin, kasama na ang buong Maguindanao region o Maguindanao del Norte man yan o Maguindanao del Sur, and the rest ng bandang Lanao del Sur at Lanao del Norte. Magiging maulap din at mga isolated rain showers pa rin ang iiral sa buong Northern Mindanao mula Cagayan de Oro, Camiguin, Misamis Oriental hanggang dyan na yan sa Agusan del Norte. Dahil sa Zamboanga Peninsula, magiging maulap at kalat-kalat ng pag-ulan ang iiral sa buong Zamboanga del Norte at maaring umiral din sa may bandang Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay and the rest ng isla ng Basilan at Hulusulo. Bagamat medyo nagmo-moderate dyan sa pagitan na ng Zamboanga Peninsula, expected pa rin ang trough system na nagpapang-abot mula sa silangan ng Mindanao na magkakaroon pa rin kayo ng mga di inaasahang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So halos buong bansa magiging overcast and gloomy pa rin tayo ang iiral. Mangilan-ngilan lamang sa katimugan pa rin ang medyo nagmo-moderate, pero patuloy pa rin tayo makakaranas ng malawakang ulan. Bunsod ng dalawang weather systems na ating binabantayan, ang habagat at yung cloud cluster ng monsoon trough dito sa bahagi nga po sa silangang parte ng bansa. Yan, yung malawakang trough na yan, yung monsoon trough na yan ay nagpapaulan dito sa buong silangan nga po ng ating bansa. Lalo na't meron tayong binabantayan nga po na low pressure area dito sa silangang bahagi pa rin ng southeastern Luzon nga po. Yan, nagkakaroon pa rin ng major circulation dyan. Lumalaban lamang siya sa malakas na horizontal wind shear at yung steering environment sinasabayan pa rin niya, kaya patuloy pa rin ang binabantayan niyang low pressure area, which is i-discuss natin yan sa susunod na video. Yan, ito po yung water vapor, makikita natin ay above 50 mm pa rin ang dala ng ulan magi sa kaluran parte ng Northern Luzon. So kasama ang Metro Manila sa makakaranas ng above 50 mm na downpour ng ulan. So ingat po talaga. Expected talaga ang malawakang pagbaha nito. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. After ni dating bagyong Krising, mayroon na naman tayong bagong low pressure area na muling babantayan na naman. Dalawa na naman ito mula kahapon. As of 10:45 AM ay namataan ang sentro ni 97W ngayon. As of 10:45 AM, susukatin na natin kaagad ang distansya. Ayan, medyo mataas na siya. Nandito na sa member ng silangan ng Kasiguran Aurora. Yan, ang magiging basehan natin ang Kasiguran Aurora, yung reference point. Yan. So,
So as of 10:45 AM namata ng sentro nitong C97W 1192 km east of Kasiguran, Aurora na. So bandang southeastern Luzon na talaga yung pinaka-location niya. Yan. Yan, ito yung si Invest 97W. May 1 minute sustain pa rin siya na 28 km per hour, so walang pinagbago, at bugsong 36 km per hour. Nanatiling walang nagbago pa rin sa kanyang wind speed sa ngayon, pero kumikilos ito pa north-northwestward sa bilis na 27 km an hour. So medyo mabilis din ang kilos ni 97W ha. Ang central air pressure niya 1007 hectopascal, so alanganin pa rin na thunderstormy siya. Pero patuloy pa rin ang kanyang sirkulasyon na nakikitaan dito. Ayan, kung titingnan natin si 97W, yan, makikitaan dito is bandang nandito na yung sirkulasyon niya. Ayan. Natakpan lang nung upper low convection, pero makikita natin yung baba niyan ay nagsisirculate siya. Since kahapon ay nakita natin na pumupuyo-puyo na yung sirkulasyon niya. Yan. Ito naman si 98W, pero napakalayo, bandang Caroline Islands pa. Yung pinaka-circulation niya, ayan oh, medyo nandito siya. Ayan, ayan, ayan. Ito yung circulation niya. Ayan, nakikita na po natin. Nagkakaroon na ng upward low na rin. Yan, dahil na rin sa presence na rin ng sea surface temperature. Yan, namataan naman itong C97W sa may bandang Yap or Caroline Islands. Sa ngayon ay maliit pa ang tsansa nito na lumapit sa boundary ng ating PAR dahil sa mga forecast nito nung nireport ko nung isang araw ay kikilos na ito pahilaga papunta dito sa may bandang Guam pa rin, and then tataas yan pahilagang ganun. So sa ngayon wala pa tayong nakikitaan na ito ay kikilos pakanluran na lalapit man lang sa boundary ng Philippine Area of Responsibility. So siguro sa ngayon ay medyo masututukan natin si 97W. Ayan, dahil ito ay nasa loob na ng ating PAR. So kung mapapansin natin, itong si 97W pahilaga o north-northwest ang nagiging kilos niya. Yan. At kung hindi magbago yung magiging kilos niyan, ay makikitaan natin walang nakikitaan na ito ay lalapit sa kalupaan ng bansa. At malamang ay mag-enhance lamang ito habang nandito yan sa loob ng ating PAR, which is kung naalala niyo yung aking report kahapon at nung isang araw, ay makikita natin ang kilos ni 97W ay inaasahan nga po pahilagang kanluran ang magiging kilos nga talaga niya. At sa ngayon ay wala tayong nakikitaan na ito ay lalapit dito man lang sa silangan ng Nodo Luzon sa mga susunod na araw. So maaaring mag-enhance siya, at kung matawag man itong Dante ay malamang ay maghahatak lamang ito sa ating habagat na magbubunsod ng malawakang pag-ulan na naman sa iba't ibang bahagi ng Luzon, kabilang na ang South Luzon, at maaaring umabot sa Visayas area, depende sa magiging intensification itong ni 97W. So natili pa rin siyang inoobserba natin within 92-hour period pa, pero dito within 55-hour yung ating observation kapag active invest na siya. Yan. So yung dating si Bagyong Krising ay inaasahan na nag-under dissipation state na siya. Yan, aktibo pa rin kasi yung kanyang circulation, kaya hindi pa rin may aalis ng mga tropical cyclone sector natin dahil maganda pa rin ang kanyang sirkulasyon habang binabaybay nito ang bandang Zhejiang. Patawid na siya patungo nga po dito sa may bandang Hanoi, Vietnam. So sa mga Pinoy natin dyan sa may bandang Vietnam ay medyo ready po kayo dahil palapit na po at nakakaranas na kayo ng sungit ng panahon dyan. Yan. So ingat na lamang mga folks ang paglapit dyan ni Wipa, dating Bagyong Krising po, at patuloy pa rin ang forecast na dyan ay ang magiging baybay o pagdaan nitong si dating Bagyong Krising. So sa ngayon ang buong bansa natin ay magdudulot pa rin ng malawakang ulan, dulot na po ng habagat, at yun nga po yung binabantay natin si 97W. Yan. So mula sa pinaka-empirical forecast, kung titingnan natin yung forecast ensembles, makita natin ay mababa pa rin ang chance of tropical cyclone development. So ibig sabihin under invest observation pa rin siya. 20 to 40% ang probability of development nito. Excuse me po. Ayan. At so far hindi pa naman pinapakitaan itong si 98W sa ngayon.
Sa ngayon ang aktibo pa lamang itong si 97W ito. So mababa pa rin yung kanyang probability of development. At kitang-kita naman low chances pa rin dahil ang ating icon ay nakakulay yellow pa rin siya. So low chances of development pa rin siya until now. Yan. Pero nakikita natin sa ibang mga forecast kaya nga po ng Japan Meteorological Agency ay posible pa itong mas lumakas at umabot sa tropical depression category. So kung double check natin gamit ang ating tropical cyclone advisories and forecast, nakataas na rin kay Joint Typhoon Weather Center itong si 97W, pero base rin sa kanila ay pareho sa aking tropical cyclone sector na ang tropical cyclone is unlikely pa rin na mag-develop sa susunod na 24 oras. Kay Japan Meteorological Agency, hindi pa rin nila itinataas ito as active low pressure, pero expected siguro within 24 hours ay itataas na ito as low pressure area o under-invest na rin sila. Yan, habang nandito na sa membandang silangan ng Northeastern Luzon. Then, in the next 24 or within 48-hour period, ay posible pa rin nila itong itaas as tropical depression. So, tingnan natin kung maaabot yan sa pagiging dante. Yan. So, mukhang itong si 97W, pagka nag-mix up na yan dito sa surface trap, ay yung low pressure area na surface trap dito ay sasama na dito kay 97W. So, kapag nagsama na yan kay 97W, ay yung binabantayan natin dito ay considering si 97W na nga siya. So, yung forecast pa rin ay tugma pa rin na nanggagaling talaga pa rin dito sa silangan ng bansa natin sa ibaba, manggagaling talaga yung low pressure area. Nataon lamang na mayroong nabuo rito na low pressure area, pero hindi pa siya naging sufficient na mag-invest hanggang sa makalapit itong si 97W dito sa hilagang silangan ng Lodo Luzon. At kapag nakalapit kasi yan, ay magsasama itong cluster dito ng Calapan sa kanya, na which is lalong magnunuri sa kanya para mas lumakas at magiging iisa na lamang sila. So, i-consider yan si 97W na, which is yung binabantay natin sa ating tropical cyclone strike probability. So, yun nga po ang magiging scenario niyan, magko-conjoin sila. Pero sa ngayon ay under observation pa rin itong si 97W. So malinaw po yan mga folks ha, maaari pa siya lumapit dito at magsama nung low pressure area dito. Yan. So pag nagsama yan ay magiging si 97W yan. Yan. Itong si 98W ay obserban pa rin natin siya within 97 hour period dahil nga po sa napakalayo niya at wala pang nakikitaan sa ngayon na ito ay lalapit man lang sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na mga araw pa. Kung titingnan naman natin sa forecast ng gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, kung titingnan natin sa ating West Pacific Basin, mas aktibo na nga po yung cluster nitong si 97W at makikita natin may mga ibang trough na humahalo na sa kanya kay 97W, ayun medyo humahalo na sa kanya. Kaya yung intensification dito, mag-union na silang dalawa, magsasama into one low pressure area. So, yun nga po ang mangyayari dito. And then, yung kahapon pa uning isang araw na low pressure area dito, magiging si 97W na po yan. So, yan po yung lumalabas na nito, yung binabantayan natin isang araw pa na very favorable na upper shear. Yan. So, si 97W na yan ang matatawag natin dahil maghahalo silang dalawa. Wala naman sa global spectral model na ating ginagamit, makikitaan po itong si 98W, hihilaga ito patungo sa may bandang Guam. At makikita dito ay walang nakikitaan, nakikilos ito pakanluran o lumapit man lang sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa ngayon. Again, depende yan sa mga susunod na araw kung magbago bigla ang forecast. Dahil alalahanin ninyo, meron tayong high pressure area dito sa timog silangan ng Japan. Kaya posible pa na habang ito kikilo si 98W ay posible pa itong biglang babalandra pa ganun ha. Posible pa siyang gumanyan. So tingnan po natin at obserbahan pa rin natin. Hindi pa natin niruled out na hindi yan papasok ng PAR. Sa ngayon ay pahilaga po ang magiging kilos niyan. Pero habang nandyan po yung presence of ng high pressure area ay maitutulak pa yan. Magagawa pang maitulak yung C98 pa ganyan. Bigla itong kakabig pahilagang kanluran ganyan. Pa northwestward.
paglapit dito. Kapag sumasagi na siya sa boundary ng high pressure area dito, yan, kakabigining ng high pressure ridge yan, pakanluran, yan. So, posible pa rin itong makadikit man lang sa boundary ng ating PAR. So, tingnan natin, hindi pa rin natin i-ruled out ang posibilidad niyan, ha. Samantala, itong C97W naman, makikita natin, ay magsasama ito dito sa bahagi na to ng low pressure area sa may bend ng rise hanggang sa mag-intensify ito. Makikita parang pahilaga ang magiging kilos niya base dito sa ipinapakita ng ating global spectral model. Kung mean sea level pressure pagbabasihan nito ay halos pahilaga ang magiging kilos niya hanggang sa makalabas ito ng PAR. Kailan ito expected i-exit ng PAR? So expected by July 25. So another Friday o weekend na naman ang posible nito na i-exit ng PAR bilang isang tropical depression. Ayun, oh. So matatawag pa natin itong Dante bago umexit ng PAR. Pero makikita dito, mukhang hindi ito nakikitaan na magkakaroon ng paglandfall sa anumang kalupaan sa northeastern Luzon. Pero kung hindi man, ay yung enhanced habagat naman o yung magdadala po ng habagat na mapapalakas na naman itong si Pre-Dante, just in case, medyo paghandaan pa rin natin, ha. Magdudulot pa rin yan ng malawakang pag-ulan yan na magbubunsod na naman ng tuloy-tuloy na mga pagbaha na naman. Ngayong araw pa nga lang, tuloy-tuloy na tayo inuulan pa. Lalo na't mag-develop pa itong si Pre-Dante kung sakaling maging si Dante yan ang tuloy-tuloy. Yan, this coming weekend na naman po. So, maliwanag yan sa hilagang silangan na naman ng Luzon ito, didikit halos bago ito tuloy ang kikilos pahilaga at lalabas ng Philippine Area of Responsibility siguro bandang Biyernes na yan or bandang Sabado na. This coming weekend. So, yun po yung pinaka-analysis natin so far at yung tropical cyclone strike probability nga po within 72-hour period, apektado na ang southeastern Luzon at buong northern Luzon, at least 5 to 10%. And then within 96-hour period nga po yan, ano yan, by July 22, so starting Wednesday, mas maapektuhan na po ang buong northern Luzon. And then by July 24, by Thursday, ay inaasahan na halos maging ang Metro Manila ay maapektuhan ng at least 5 to 10% ng outer trough nitong si 97W o Pre-Dante kung sakaling maging tropical depression this week or bago mag-weekend. Yan po. So makikita natin yung presence ng outer trough, apektado na naman kasama ang Metro Manila. Kahit hindi masyado tatamaan ng Metro Manila, take note na lamang sa habagat na mahahatak. So yan ay hanggang this week po yan, hanggang July 24 or bago man lang mag-Friday ng July 25. Inaasahan natin ay nandito na sa may bandang extreme northeastern Luzon po. Itong si 97 o Pre-Dante, tapos kikilos yan pahilaga. Base na rin sa pinapakita natin kanina sa mean sea level pressure. Ayan, dito. Na makikita nga po na ito ay lalabas. Dito sa mean sea level pressure, mga 23 or 24 or 25 naman dito ay exit ng ating PAR. Base dito, ha, July 25, so mga bandang Biyernes. Dito naman sa strike probability, makikita mga bandang Sabado ay mga bandang Huwebes, nandito na sa mga bandang extreme northeastern Luzon. Pero expected exit ito ng PAR mga 25 na. Or kung hindi man, mga gabi ng July 24 ng Huwebes or madaling araw siguro ng Biyernes ng July 25, inaasang exit ito ng Philippine Area of Responsibility na under tropical depression. Base dito hanggang tropical depression ng kasalukuyan natin nakikitaan dito kay Pre-Dante kung sakaling tumaas nga po siya sa tropical depression na unang itataas yan sigurado ni Japan Meteorological Agency. Ano pa man ang magiging concern natin na babantayin yung activity ng habagat na mahahatak nitong si Pre-Dante, ha, just in case po na lumakas siya as tropical depression po. So yun po yung magiging strike probability niya at ingat na lamang mga folks at mula naman sa mga computer models mula sa GFS ay ang pagkilos nga po ni Pre-Dante kung sakaling maging tropical depression siya this week bago mag-weekend ay makikita natin hikilis din ito pahilaga, you know. So naghalo siya doon sa pinaka low pressure area paglapit niya dito
So magiging si Predante nga siya. Mag-iisa silang dalawa nitong surface trough dito na binabantay natin kahapon pa. And then si 98W pa northward ang kilos niya. So mukhang sasalubungin niya yung reach of high pressure area. So medyo imposible. Or tsetsempo habang humihilaga itong si 98W, siya namang pagkawala ng high pressure area. So parang sakto na mawawala yung high pressure area habang kumikilos pahilaga itong si 98W. Kaya siguro walang mag-i-interfere sa kanya na kumilos pahilaga patungo po dito sa may bandang Japan. Yan o, bilang nawala yung high pressure area. So yun siguro ang dahilan. Kasi ang high pressure area hindi natin agad-agad na pe-predict yan. Unpredictable yung high pressure area. Bigla na lamang sumusulpot yan. Yan. Kapag bigla siyang sumulpot, maitutulak pa kanluran yung mga bagyo o low pressure area. Pero pag bigla itong nawala na tiyempong nabubuo yung isang low pressure area, ay nawawalan siya ng interference na kumilos pahilaga. Kaya dito kay 98W makikita natin hanggang by July 27, so mga darating na huling linggo nga po ng July, mukhang nandito na yan, hihilaga yan patungo sa Japan. At walang nakikitaan na ito ay papasok ng Philippine Area of Responsibility. So yun po ang kasalukuyang pinapakita ni GFS. Kay CMWF naman ay magkakaroon ng enhancement itong si Predante. So mataas na ang confidence nitong si 97W ay magiging si Dante. Yan. Bago mag-weekend po. So mga Huwebes o Biyernes, yan, kikilos na ito pa norte at lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility either ng bandang Thursday or bandang Friday. So tingnan na lamang natin until Wednesday ng 23 kung ito ay tuluyan ng mag-enhance at magiging tropical depression. Kasi una-una talagang itataas yan ng Japan Meteorological Agency. Yan, malinaw yan sa SMWF forecast. So highly positive na o highly confident na magiging si Dante ito this week. Yan. Samantalang kay Najem, ganun din ang pinapakita at makikitaan po itong si 98W, pa-northward din ang kilos niya. Yan, pa-northward din. Kaya walang nakikitaan. So, yung si Predante na lamang talaga ang inaasahan natin na maglalaro dito bago umexit ng PAR this weekend. Pero makikitaan na hindi rin nakikitaan na maglalandfall ito sa anumang malaking kalupaan ng Luzon. Samantala sa ating El Nino, La Nina monitoring, kakalabas lang ng latest output ng ating ENSO plume forecast. Ayan, for July 18, 2025. Kung maalala nyo na una akong nag-report since yung huling update ay July 11. So, nung July 11, nag-report po tayo. Sinabi natin na by October to December ay may 62% chance na posible pa rin tayong magkaroon ng minor La Nina. Yan o, base dito. Ito ay sa huling record ng NOAA. At kung titingnan niyo sa synopsis, binanggit din dito ni NOAA na posible pa rin tayong manatili sa ENSO neutral hanggang sa buong taon. Pero mapapansin niyo dito, may sinabi na may tsansa pa rin tayong magkaroon ng progression of La Nina conditions o bago mag-winter. So bago magtapos ang taon daw, di ba? Mayroong maliit na posibilidad na magkaroon ng La Nina, which is yung huling forecast natin o analysis forecast na may 62% chance na posible pa rin tayong magkaroon ng minor La Nina bago matapos ang taon. So October to December daw po ito. Ngayon, kalalabas lang ng bagong data ng ENSO plume mula sa data feed din ng NOAA at iba't ibang mga weather agencies. Yan, lahat ng weather agencies po ito. Kasi ito kay NOAA lamang ito. Ito is combination ng weather agencies kasama na po ang Japan Meteorological Agency, ECMWF, IRI, yan, yung lahat, pati IRI, UKMO, lahat po ng weather agencies na yan, ay makikitaan po yung forecast dito ay walang nakikitaan na magkakaroon tayo ng minor La Nina naman dito. So, lumalabas, buong taon ay sinasabi ay mananatili daw tayo sa pagiging neutral probability o mag-neutral. So, tama pa rin yung ating analysis at since ay may chance pa rin na magkaroon pa rin ng posible na linya sa mga susunod na buwan. Yan, bago magtapos ang taon. So, take note po yan ha. Yan. So, baka may magsabi na naman, bakit sabi ni Pag-asa, buong taon, neutral tayo. Totoo naman yun. Kasi yung forecast naman kasi is ganun ang huling
report ng last June na report. Ngayon, sa latest na lumabas nga po is napatunayan na sa iba't ibang mga weather agencies, yung mean track natin, kung alisin natin yung models, matitira lamang yung ating mean track, makikita na hindi umabot sa La Nina threshold. Pinakamababa lang ang negative 0.3 degrees Celsius po, yung pinaka-dynamic at yung statistical models. Mula sa dalawang ito, between dynamic and statistical model, makikita natin is hindi siya umabot sa negative 0.5 degrees Celsius. Hanggang negative 0.3 degrees Celsius lamang siya by September to November po yan. So mukhang pagdating daw ng October to December, nanatiling neutral pa rin siya. Yan, walang nakikitaan na ito ay lalagpas ng negative 0.5 degrees Celsius. So malinaw po na base dito sa latest output natin ng ENSO plume forecast, maliit ang tsansa pa rin na magkaroon tayo ng anumang ENSO projection La Nina base dito. Pero hindi pa rin natin niro-roll out na magkaroon pa rin tayo ng posibleng La Nina or minor La Nina dahil sa huling pinakita nga po ng ating ENSO projections probability na huling ni-report ko noong July 11, kung natatandaan nyo po. Yan. So huling report natin yan ay sinabi nga po natin na may maliit na tsansa pa rin tayo na magkaroon ng minor La Nina at 62.2% chances na magkaroon tayo ng La Nina bago matapos yan ng taong 2025 or negative 0.6 degrees Celsius. So hindi pa rin natin niro-roll out yan dahil malayo sa lumalabas na latest ENSO plume forecast natin na lumabas lamang ngayong araw po. Ipopost ko to sa Facebook page at i-re-synopsis natin yung magiging latest report natin para ma-recall natin yung differences at yung mga probability at yung mga unruled out conditions na posible pa rin tayong magkaroon ng La Nina dahil binanggit na rin yan sa NOAA na hindi pa rin mawawala ang tsansa na magkaroon tayo ng La Nina this coming winter sa Northern Hemisphere or bago man lang mag-September, fall kasi September yan, di ba? So bandang September or bago pumasok ang December. 'Yon. So lumalabas bago nga matapos daw ang taon dahil nga po dito ay mula October to December nga daw may tsansa pa rin na 62% na posible pa rin tayong magkaroon ng minor La Nina. So hindi pa po payak yan, hindi pa finality yan, yung forecast na yan. So yun lamang ang sa ngayon ay lumalabas sa mga forecast natin ng ENSO. Yan. Mula sa NOAA at sa mga multi-ensemble forecast ng mga iba't ibang weather agencies. At kung titingnan nga po natin yung dynamic at statistical models, walang nakikita na ito ay aabot o magkaroon man lang tayo ng aktibong La Nina threshold bago matapos ang taong 2025. So malinaw po yan mga folks yan latest lamang. At yung last update niya is July 18, 2025. Pero ngayong araw lamang ito lumabas sa aking monitoring ng El Nino La Nina monitoring. So ngayon lamang ito na i-upload ng mga iba't ibang weather agencies hanggang sa nag-register na nga po sa aking webpage na which is July 18 pa pala una itong na-simulate o yung lumabas yung mga forecast ng iba't ibang mga weather agencies po. So yan po So hindi pa rin natin i-roll out ang posibilidad na pumasok yung forecast na ito na magkaroon pa rin tayo ng minor La Nina bago matapos ang taon. Again, dahil forecast pa lamang po yan, maaari pa talagang magbago yung mga forecast ng sea surface temperature natin. Kaya nga po, kung titingnan niyo sa webpage ng NOAA, sinasabi rin nila na hindi pa rin ruled out dahil may chance pa rin daw talaga tayo na magkaroon ng La Nina conditions bago matapos ang taong 2025. Sa ulat lindol, makikita po natin napaka-noisy ng aking seismometer pero may nakita tayong mga malakas na pagyanig mula kahapon po at nadagdagan na naman tayo ng malakas na magnitude 5 plus mula kahapon. So diretso tayo sa short period data mula sa data feed ni PBox. Kanina ay nagkaroon na naman tayo ng panibagong magnitude 4 plus sa Negros Oriental ito, southwest na Basay Negros Oriental. Magnitude 4.1 po ito na may lalim na 30 km depth. Naganap ito madaling araw, 12:27 AM at kaninang 12:40 AM aftershocks. Malamang aftershocks ito pero nasa southeast ito ng Cortez, Surigao del Sur naman. So malayo.
pero halos para magkasunod lang sila ng Cortez, ng Surigao del Sur. May lalim ito na 25 km depth, magnitude 4.8 po yung lakas niya. Ito po yung isa, Surigao del Sur, at yung isa naman, Negros Oriental. Bandang Kalura naman siya, so malayo. Nagkataon lang siguro, nagkasabay ng galaw nung tectonic. Lahat yan, puro tectonic ha. So, mayroon tayong dalawang magnitude 4 plus na nadagdagan ngayong araw. And the rest, so far, ay mga kukunti pa lamang yung mga minor earthquakes natin. So, mukhang kahapon din, nadagdagan din ng mga total earthquakes. At nagkaroon na tayo ng panglimang historical earthquakes o recorded na magnitude 5.0. So, tingnan natin for the month of July, yung latest natin ngayong araw, kung nakakailang total earthquakes na tayo. Dahil nasa 5 earthquakes na tayo o magnitude 5. Total of 608 earthquakes na tayo ngayong month. So umabot na po tayo sa mahigit 600 total earthquakes, to be exact 608. 578 sa magnitude 2.0 pataas, 25 sa magnitude 4.0 at 5 na ang ating magnitude 5.0. So mas marami na ngayon ang naitalang magnitude 5 sa bahagi ng Northern Luzon, 3 na yung magnitude 5 dito at nanatiling 2 dito sa may bandang Eastern Mindanao. Yan. Isa sa Lingig at isa dito sa bandang Caraga, southeast ng Caraga. Yan. Sa Northern Luzon naman, 3 ang naitalang magnitude 5, puro sa may bandang Cagayan po ito. Yan, bandang Kalayan, Cagayan, 2 dyan at isa dito sa may bandang Ilocos Norte, sa may bandang northwest ng Pasukuin, Ilocos Norte. So maging maingat at alisto po tayo mga folks dahil medyo nagkakaroon na tayo ng unti-unting malalakas-lakas na ng mga pagyayaniga. Pero mas marami pa rin ang total earthquakes kung ika-clusterize natin. Ang bandang Visayas at Mindanao pa rin na 429 total earthquakes. Sa Luzon ay 179 total earthquakes pa rin tayo. So bagamat konti, pero mas marami naman ang naitalang magnitude 5 dyan sa hilagang bahagi ng Northern Luzon. So sa ating annual total earthquakes na ngayon, nasa total of 9,455 na tayo na total earthquakes na. So nadagdagan na tayo ng another magnitude 5. So 35 na po yung total magnitude 5.0 natin. So automatic na dadagdagan yan para mas real time na namomonitor natin yung annual earthquake frequency natin. Yeah, sa mga gustong malaman pa rin yung total earthquakes natin mga folks ha. Yan. Ito naman yung mga historical earthquake natin ng mga ilang century. Sa gustong makita po yung mga total earthquakes para palalahanan lang natin yung mga kababayan natin. At sa mga monthly, yung ating yearly historical earthquakes, sa gustong malaman pa rin yung mga yearly earthquakes natin. Diyan na po makikita. Pero kung gusto nyo fully annual ay nandito sa baba. Pati yung frequency niya at yung pinaka-annual frequency by magnitude po yan. Between 2018 hanggang sa kasalukuyang taon po. Dito kasi is walang 2025 po dyan. Yan, hanggang last year pa lamang po yung recording dito. Para sa gusto lamang mag-review ng mga total earthquakes bawat buwan sa mga nagdaang taon po yan. So ito ay for annual lamang na recorded earthquakes mula 2028 hanggang kasalukuyang taon po. So yun po yung ating pagbabalik, paalala lang po sa mga kababayan natin na gustong ma-review yung mga lindol natin sa Pilipinas. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng maulang Lunes, July 21, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa maulang araw ng Lunes, July 21, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gustong malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. At since maulan pa rin tayo sa Metro Manila, mula kahapon ay pinag-iingat pa rin nating mga kababayan sa mga flood-prone areas, lalo na sa mga madaling bahain po ha. At since sumasabay pa sa pag high tide lalo na. So ingat na lamang po mga folks anytime. At sa gusto pa rin malaman ang pinaka-dynamic events, visit lamang sa ating website pa rin para sa gustong malaman ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks, mag-iingat pa rin ang lahat at magandang araw po sa ating lahat.